Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Naga sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Naga. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-86 na kabanata, ang talata po ay 3. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ay siya maglinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming pagkakasala. Habang amin pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Naga sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na itinatag ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Naga. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 44 na kabanata. Ang talata po ay 24 hanggang 34. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati.
Ang buhay po ng aming Ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya'y hindi ko maibabalik, ako ang buntungan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip ng aking kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Di po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ng matinding dagok na darating sa aming Ama kung iyon ang mangyayari. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang pagnanais ng magkakapatid na maibalik si Benjamin sa kanilang ama. Ito po ay sa kadahilan ng tulad po ng binanggit ni Judah na tunay na pinakamamahal ng kanyang ama. Ang magkapatid na Jose at Benjamin. Pero dahil nga yung kanilang kapatid na si Jose sa kanilang paniwala, ayon dun sa kasinungalingan na kanilang nilikha, ay niluray na, malamang niluray na ng mabangis na hayop. Kaya patay na. Ano po? Alam niyo po, ito po yung inalakay natin ng isang beses. Isang napakadelikadong bagay patungkol sa kasinungalingan sa tagal na pagkakamalang katotohanan. Hanggat hindi inaamin na ang nasambit na gawa, ikinwin ay kasinungalingan. Ako, malabo po na ito mapatunayan. Ano po? Liban na lang kung merong magpupursige na sige, pag-usapan natin to, liwanagin natin ito. Pero kung wala pong ganon, ako, mananatiling nakalubong, kalubong tuloy, nakalibing ang katotohanan at ang kasinungalingan ay malayang tatanggapi bilang katotohanan. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang tawag ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay upang ipahayag ang kanyang makapangyarihang salita. Paano po natin magagawa na maipahayag ang salita ng Diyos kung wala po tayong kabatiran sa kung ano ito at ang katotohanan nito sa ating mga buhay? Ano naman ang ibig sabihin niyan, pero alam naman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na sapagkat naniniwala tayo na yung tinanggap natin ay yung sinabi ng Panginoon na may kaligtasan sa pagkilala, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo.
Alam niyo po tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi binaliwala ng Panginoon na ang bawat isa na naglilingkod sa Kanya, na nagtiwala sa Kanyang anak bilang Diyos at tagapagligtas, tunay na tatanggap ng kaligtasan. Pero, tayo lang ang tatanggap nito kung mananatiling nakabaon sa ating mga puso, ating itinatago ang katotohanan ng kaligtasan. Napakahalaga na ating ipahayag, napakahalaga na ating ipabatid sa madla ang katotohanan ng pagliligtas ng ating Panginoon. At ito po'y posible kung nauunawa natin ano ba yung ginawa ng Diyos upang tayo'y maligtas. Alam niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang kailangan, ikumpisal sa ating Panginoon ang katotohanan na tayo'y makasalanan at aminin sa ating Panginoon na tayo'y nakagawa ng tama sa kanyang harapan. At alam niyo po, ito yung nais ng Diyos na angkinin natin. Ano po? Yung sa pamamagitan ng kanyang anak ang ating Panginoong Yesus, angkinin natin na siya ang Panginoong Yesus, ang siyang tunay na pinagmulan ng ating kaligtasan. Na sa ating pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, tinatanggap natin ang kaligtasan sa ating mga kapatid. Ang kagalakan, alam niyo po ang inyong lingkod, buong pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng katotohanan ito, hindi lang ako, ano po, hindi lang ang aking sambayan, kundi ang lahat ng mananalig sa kanyang pangalan na ibinigay sa ilalim ng lupa upang ikaligtas. Alam niyo, sa katotohanan lang, hindi tayo karapat-dapat. Kaya ang dapat nating gawin, patuloy nating ipahayag habang hindi pa dumarating, habang hindi pa nagbabalik ang ating Panginoon. Dapat po may pagsusumigasig sa ating mga puso, sa ating kaisipan, ihatid sa katotohanan o ang katotohanan ito'y dalhin sa mga nagtitiwala sa ang inyo pong lingkod ay nagpapasalamat dahil dito po sa ating programa ay maari nating ipahayag ang katotohanan ito. Kaya mga kapatid, kung hindi pa po kayo tumatanggap, hindi nyo pa inaangkin ang Panginoong Yesus sa inyong buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas, di po aksidente na inyong naririnig ang katotohanan ito. Kailangan nyo pong magsisi sa inyong kasalanan at tanggapin at angkinin ang kanyang pangunguna at pagsama. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang pumawi sa lahat naming karumihan, maging sa kawalan namin ng kakayahan
na ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. At sa oras na ito, inihiling namin, Panginoong Yesus, ikaw po ang maghahari sa aming buhay. Tinatanggap ka po namin bilang Diyos at tagapagligtas. Hayaan mo po na mapangyari ang iyong dakilang kalooban upang kami magtagumpay at maganap ang inyong nais. Namin din pong idinudulog sa inyo ang aming paglakad sa inyong katotohanan. Panginoon, kami po'y kalooban mo ng kaliwanagan. Ikaw po ang maghatid ng kauhawan sa iyong salita upang kami ay patuloy na manatili sa inyong nais. Maraming salamat po at aming itinatakda at itinatalaga ang aming sarili na magbahagi ng inyong katotohanan sa mga nangangailangan. Habang amin din pong itinudulog sa iyo ang bayan ng Naga sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin sa katawan ng aming Panginoong Yesukristo, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran. Lord, ikaw po ang magsimula ng pagmamahalan upang maging marubdob ang kanilang pagnanais na magkaisa at siyang maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming Panginoong Yesukristo sa bayan ng Naga. At kami po'y nananalig ang altar na ito ang siyang magiging luklukan ng iyong biyaya at habag. Kaya't ang buong Naga ay tatawag sa iyo, kikilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Amin din pong idinudulog, Panginoon. Kumilos kayo ng may kapangyarihan. We declare the fire of revival sa bayan ng Naga, sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin, dumaloy ang kapangyarihang ito sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian at tunay na maipahayag ang katotohanan ng iyong kaligtasan sa pangalan. Dasal din namin ang kaunlaran at hayaan mong maranasan ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong lumakad kami sa katotohanan na ang pinagmumula ng aming tagumpay walang iba kundi ikaw, Panginoon. Habang ay sa amin din pong itinutulog sa iyo ang aming mga tagapangulo, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord to reign sa lahat ng aming mga manggagawa sa gobyerno. Dasal namin ang katotohanan at kaliwanagan ng siyang masdan at tunay mapangyari ang iyong dakilang kalooban. As we also claim the fullness of your blessings sa mga misyonero, sa mga OFWs. Lord, ikaw ang tumawag sa kanila bilang overseas Filipino witnesses. Sayaan mo ang lahat nilang pangangailangan. Ikaw po ang magsuplay. Habang aming inaangkin, Lord God, yung pangunguna at pagsama mo sa mga training agencies namin, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ang lahat po ng pangangailangan ng mga ministeryo, ikaw ang magkaloob upang matagumpay nilang magampanan ang iyong layon sa kanila. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Iluusan mo ng may kapangyarihan ayon sa iyong kaluwalhatian at kahabagan ang mga bansa. Yan mong maipayag ng malaya ang iyong salita
maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Hayaan mong mapangyari ang iyong naisip na bumaba ang apoy ng revival. Maging sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin ang iyong pangunguna upang ihatid sa pagkaunawa ang mga bansang. Maraming salamat. Habang aming patuloy na inaangkin ang kapayapaan sa bayan ng Israel. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tinanggap na namin ang aming panalangin. Amen. 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 Praise God. Praise. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo tutulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.